Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuso. Ako po ang inyong si Papa Dudut, ang ating sender. Ngayong araw na ito ay walang iba kundi si Miss Pia Arcangel. Hi, Papa Dudut! Uy, wow! Napakagandang surprise naman ito. Pagpasok ko pa lang, ikaw na pambungad. Hi, Papa Dudut! Magandang araw sa iyo, Miss Pia. At syempre, yung love story mo na ang ikukwento ko. Buti na lang. Hindi ko na naituloy kasi hinarang mo na. Parang yun yung malaking surprise, ano? Yun. Uy, Papa Dudut, kamusta? Surprise! Dapat pala ako magsasabi ng surprise. And welcome sa aming surprise guest with Pia Arcangel. It's so nice to have you. Kamusta na, Papa Dudut? Doing okay at matapos ang almost 2 months na aking pag-stay sa St. Luke's dahil yung aking mga twins ay nasa Nico for a while. Almost 1 month silang nasa Nico. Oh, wow! Uy, congratulations! Ito ba ang first babies mo, Papa Dudut? Yes, twins. Tas twins. Parehong boy, parehong girl? Boy and girl. Uy, wow! Sila ay Congratulations! produkto ng IVF. Okay. So nag-ano kayo, nagpa-workup kayo, you went through the whole Yes. process. Oo, Wait, pero okay mahaba-habang na sila. proseso. 2 months Yes. old. Makakalabas na sila. Nico. Oh, actually, this is the first time din na ipapakita ko sa audience mo yung mga pictures nila. Kasi nung lumabas sila, marami nag-request na ipakita ko. Pero hindi ko muna pinakita kasi syempre may mga NGT, may mga tubes. Oh. And sabi ko ilalabas ko yung mga pictures nila sa show nilang ni Miss Pia. Ay, wow. Swerte naman namin. Dala mo yung pictures nila ngayon, Papa Dudut? Yes, ang girl ko si Rain Gianna. Mhm. And yung aking boy naman ay si Renz Gian. Ang ibig sabihin ng Gianna at saka Gian is God is gracious. Oh, So, ang sinadya ganda ko naman ng talagang- pangalan nila. Yes, sinadya ko talagang maging God is gracious. Si Lord is mabait, mapagbigay. Kasi malaking blessing yung ibinigay sa amin ni Lord having them sa aming Oh. buhay. Kasi 10 years na kami ni Jem into a relationship pero hindi kami magka-baby-baby. So, Mhm. takot na takot ako sa pagpunta sa mga doktor. Though yung aking kapatid naman na si Renz is a pharmacist and nurse, yung kanyang wife is a doctor, ini-insist nila na magpunta ako sa doktor. Mhm. Dumating na lang sa point ng buhay ko, after 10 years, I realized kailangan ko nang pumunta. Sabi sa akin, Papa Dudut, you're okay. Okay naman ang sperm count. And na-focus naman kay Jem yung examination. So we found out na nagkaroon siya ng hydrosalpinx. So ano yung hydrosalpinx? Yung kanyang left and right na fallopian tube is namamaga. So we need to remove it. Ang sad news lang is hindi kami magkakababy on natural way. So dumaan kami doon sa proseso. I still remember, no, parang kahapon lang na lumabas si James sa St. Luke's. Nasa kotse ako at naka-hazard yung aking sasakyan. At umiiyak siya at sinabi niya sa akin na, "Babe, I'm sorry, hindi kita mabibigyan ng anak." Sabi ko, wala bang ibang way para magkaroon tayo ng baby? Kahit magkano yan, yung mga ganong kataga, pang drama, no? So, Oo. hindi ko naman alam na sobrang mahal pala, no? pero, pero salamat naman kay Lord na after long journey, kasi yung aming baby ngayon is our 7th and 8th embryo. Oh, wow. Actually, yun yung tatanungin ko sana sa'yo, Papa Dudut. Kasi, like, marami akong mga kaibigan at kakilala na nagpa-IVF na hindi nga laging nakukuha on the first try. Yes. So dumaan kami sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat yon nalampasan namin, iniyakan namin. Hanggang sa dumating na kami sa point na parang namamanhid na kami doon sa pain. Hindi na namin masyadong pinag-uusapan kapag hindi kumapit. Pero go lang kami ng go. Nakadalawang doktor kami, nakadalawang clinic kami. And sinuwerte kami doon sa last clinic, no. We went to Cato Clinic in Makati. Yung aming last na pinuntahan. Nagulat kami doon sa harvest. Medyo nalungkot kami na 4 lang yun na harvest. Yung isa, hindi pa nabuo. 3 na lang. Pinadala namin yung specimen sa Thailand para malaman yung chromosomes kung normal at saka yung gender niya. And sinuwerte kami doon sa 3 pinadala, boy and girl. Yung naging okay na embryo. And nilagay kay Jem, kumapit, may baby na kami ngayon. Wow. Yun na ba yung last ninyo, yung 7th and 8th? We still have 2 embryos sa magkaibang okay. clinic, magkaibang clinic Oo. na mga embryos. So, in total, Papa Dudut, how many years since you started na yung process ng IVF? Mula nung nagpa-test kayo, nung pag-start ng IVF? I think mga 2 years din. Dire-diretso kami, hindi kami tumigil eh. After one failure, walang pahinga, dire-diretso kami kasi talagang very eager kami na magkaroon ng baby. Oo. Pero sabi niyo, Papa Dudut, 10 years into the relationship bago kayo nagkaroon ng baby. Yes, at hindi kami So, nagpapatest. So
nagpa-test kayo at the 10-year mark or 8-year mark? Doon sa pang-8 na, pang-9 na year ng aming relationship, doon na kami nagpa-test kasi I realized na parang ready na ako. Financially, stable na rin. Sabi ko nga kung siguro nalaman ko na mas maaga, baka naghiwalay kami ni Jem. Kasi at that time, hindi pa ako financially ready. So kahit gustuin ko mag-IVF, hindi ko maa-avail. So baka yun yung maging reason na maghiwalay kami. Kaya si Lord laging nasa tamang timing eh. So nung panahon nalaman ko na may IVF naman pala, so meron na kami kahit papaano, nakaka-LL na, kumbaga. Medyo natulungan din Alam ko kami. ibig sabihin ng nakaka-LL. Oo, nakakaluwag-luwag. Oo. So, salamat sa Diyos. God is gracious. Nagkaroon kami ng Gianna at saka Gian na napaka-cute. Doon, naging preterm baby sila. Kasi 8 months sila nang sila ilabas. Almost 2 araw na lang bago mag 8 months. Kaya sila nag-NICU dahil preterm Yes. babies. Nag-16 days din si Jem sa HRPU. So, we need to prolong yung kanyang contraction. Kailangan mapigilan yung panganganak niya. And malaking bagay pala yung araw, no? Na ang baby ay nasa loob ng tiyan ng kanyang nanay. Bawat araw, no? Yes, naka 11 days pa yung mga babies ko sa loob ng tiyan. At salamat ulit sa Diyos, God is gracious, na-extend ng 11 days. So yung mga babies namin, though preterm sila, lahat ng test na ginawa sa kanila ay normal. Praise the Lord. Thank you, God, for the gift, no? Wow! At ito, Papa Dudut, ito na ang pictures na Yan. ipapakita natin. Thank you for sharing the pictures with us. Ay, wow naman, napaka-cute ng babies. Oh, Ang diba? cute. Teka, yung naka-bonnet ay si... Yan Ito, si Rain Gianna, my baby girl. Okay, and then... Kamukha ng ay, mami pareho niya. pala silang naka-bonnet. Yan, ito namang isa is si Renz Gian, yung aking baby boy. Napaka-cute naman nilang dalawa. Pero usog. Para magkamukha naman sila. So, sino kamukha? Kamukha ng mami. Kamukha na mami. Yes, Parang natutuwa kamukha ka nakamukha ni mami. Actually, yung pinagdadasal ko sana, kasi yung nose ng partner ko is, parang sa'yo, ganyan, katangos, sobrang tangos. So sabi ko sana po, lahat po mamana na height, talino, uwido, and napunta yung yung mga talent sa akin sana manggaling, yung dong at saka yung Para ano naman, 50-50. Yes, so sinuwerte ako na yung mga anak ko ang gaganda. Hindi ko na papipilain sa Sparkle. Pabrasuhin ko na lang yung mga nasa linya. Yung anak ko pwede sa Sparkle, oh. Ba talaga pag parent ka na eh. Kahit nakakapagod, araw-araw kami sa Nico, pupunta ka ng maaga, babalik ka sa Fairview. Taga Fairview kasi kami, sobrang layo, sobrang traffic. Pero yun, binubuno namin para araw-araw namin silang nakikita. Sa mga listeners ko sa radyo, ako ay nagpe-present ng mga love stories, pero hindi nila alam na si Papa Dudut pala, pang barangay love stories din ang kwento ng pag-ibig. Oo nga. Kasi, syempre, kwento mo na sa amin yung story nung pagdating ni Gian tsaka ni Gianna. Kwento mo naman sa amin yung pagdating ni Mommy, ni Jem. Nagkakilala kami sa birthday party ng ng pamangkin niya, which is may inaanak. Dapat Okay. di pa ako pupunta noon kasi tinatamad ako kasi Inaanak mo, Papa Dudut, kasi anak ng kaibigan. bali pamangkin niya. Yung pamangkin Okay. niya is may inaanak, which is Okay. anak ng kaibigan ko. Okay. So ayoko sanang pumunta noon kasi malayo, Caloocan, traffic, Balintawak, alam mo na. May pumilit sa akin at nagsabi sa akin, "Hindi, pumunta ka na." Then doon ko siya nakita at na-love at first sight siya sa akin. Ay, ako pala. Papa Dudut, mapapakinggan niya to. Hindi naman to real Yes. time. Pwede niyo Oo. to i-download at i-stream. So, linawin natin, ha? So, ako talaga na-love at first sight sa kanya. So, magmula ng araw na yun, hindi ko na siya pinakawalan. And the rest is history. Teka, siya ba yung dahilan kung bakit sinasabi sa'yo na hindi, punta ka dun sa party kasi gusto ka nilang ireto? Siguro, away ni Lord yun para makilala ko siya. Kasi iba talaga yung tama ko sa kanya eh. Dati nagka-girlfriend na rin naman ako, nagka-relationship. Pero iba yung naramdaman ko nung nakita ko siya. Parang makakasundo ko to. Alam mo yung unang kita mo pa lang sa tao, parang may iba eh. So sa awa naman ng Diyos, yung amin namang pagsasama, never kami nag-away. Konting tampuhan lang, pero not because of us, but because of yung mga ibang tao sa paligid namin. At saka yung zodiac sign niya, at saka ako, sabi nila compatible eh. Ay, ano signs nyo? Year of the, yung animal sign ko is year of the tiger. Samantalang siya naman is dog. So, mega research pa ako, syempre, in love eh. Kapag ang dog ba at tiger nag-meet, okay ba sila? Compatible daw yung dalawa. So, naramdaman ko naman yun with our relationship. At saka, ang dami namin pinagdaanan eh.
Dumating din sa point ng career ko na sobrang sipag ko, lagi ako nasa hosting, lahat na ng klase ng hosting, lagare, meron akong hosting sa tanghali, may hosting ako sa hapon, sa gabi, siya yung kasama ko during that time na walang-wala pa. Hanggang sa dumating sa point na hindi na ako makahinga sa stage. Sa sobrang sipag ko. Yung pala, inaatake na ako ng higa. And then I realized, hihinto na ako sa pag-host. So ako, parang 10 years na yatang hindi nag-host sa stage. At lahat na ng racket, itinanggihan ko na basta may kinalaman sa hosting because of hika. And that was the time na na-realize namin na kailangan ko mag-business. Kasama ko din si Jem, magmula babang-baba hanggang pagtaas. So nagnegosyo kami, ang first business namin is J25 Salon. Maliit na salon lang siya galing sa mga naipon ko sa talent fee sa mga endorsement. Then after a few months, nagkaroon kami ng spa, yung Rang Seaman Thai Massage, kasi mahilig akong magpa-massage eh. Siya kasi mahilig magpaganda. So unang business namin is yung salon. Salon. Then nagkaroon kami ng spa. Then years after, nagkaroon kami ng coffee shop at saka nagkaroon din kami ng restaurant magkasama. And after that, nagkaroon kami ng Papa Dudut Lechon Manok. At yung pang-apat na branch namin, ginagawa na. Wow! Grabe, Papa Dudut, ang dami mo namang pinagkakaabalahang negosyo. Oo, may timing talaga lahat, no? May reason si Lord kung bakit ako hinika sa stage, kung bakit ako napagod physically. Kasi gusto niya akong ma-engage into business. Kasi ang pagkakaroon ng negosyo parang pagkakaroon ng extended family eh. Kasi ang dami kong pinapasahod, ang dami kong mga empleyado, which is happy naman ako nakasama ko sila sa pag-unlad ng aming negosyo. From being personal business to corporation, naging RMJ Business Corporation na siya. Kami ni Jem ang magkasama. Kaya mula walang-wala, alam mo yun, yung lahat ng racket, tinatanggap ko hanggang sa magkasakit, hanggang sa maglaylo, magnegosyo, kasama ko si Jem. Sabi ko nga sa'yo, di ba, lahat is timing. Kasi niready ako ni Lord, monetary, financially, para doon sa adventure na susungin namin, which is IVF. Kasi hindi ko naman alam na milyones pala ang gagastusin dyan. No? So, siguro kung first 2 try, kaya ko pa. Pero iba yung pang 7 and 8 embryos. So, kailangan malaki-laking kaban. And niready ako ni Lord doon eh. Because of yun nga mga pinagagawa namin prior to this. So, di ba, ang hiwaga ng buhay ng tao. Oo nga. So, Papa Dudut, ilang years na kayong magkasama ni Jem? More than 10 years. 10 years and Okay. counting, oo. Oo. Niligawan mo ba siya? Oo. As in, yung totoong, yung Ligaw. totoong old style makalumang ligaw? Oo, muntik na nga akong kumanta sa harap ng bahay nila. Yun ang Ay, hindi ko nagawa. Pero wow! kumanta ako Usap sa pa pala videoke. ang harana. Oo, kinantahan ko siya sa videoke habang magkasama kami. Anong kinanta mo? Ano yata parang ang dami. Lahat ng, yung uso ng mga panahon yun eh. Lahat na yata ng kanta na may kinalaman, may love. Basta may love. Or mga I love you, mga ganong kanta, no? Being a DJ, so kailangan, ito yung mga kantang magugustuhan ng pag-aalayan ko ng kanta. Hindi ako singer, no? Pero I know kung ano yung mga kantang pan-dedication. At ginamit ko din ang Barangay LS 97.1 kasi pag nasa radyo ako, siya lang ang Binabati. pinapati ko. Ay, wow! Special pala. Yes. Special So, pala ang syempre nasa radyo ka na, gamitin mo na yung opportunity para masabi mo yung Oo. I love you. Mega. Dapat ganun yung pagkakasabi, di ba? Para sa babaeng pinakamamahal ko, Jem, if you're listening right now, Ay, thank you for tuning in. Hindi ko pa nagagawa sa podcast yun, ha? Ayun. So, syempre, alam mo naman kami mga DJ, hindi naman requirement sa amin ng sobrang gwapo, pero kailangan magaling ka lang mambulate. Boses, ang puhunan. Neto lang naman nagla-live kami sa live streaming. Natuto na tayo magpaganda-ganda. Napaka naman, humble mo naman, Papa Dudut. So, teka, kung 10 years na kayo ni Jem, and then ngayon, so meron na kayong babies, ano pa yung mga nasa plano ninyo in the future? Tapos meron pa kayo napakaraming negosyo together, di ba? Magkasama kayo sa, Yes. pagbuo ng inyong mga negosyo. Amin ako sa inyo, no? Hindi pa kami married, dalawa. Pero, andun na kami sa proseso ngayon. Sinabi ko sa kanya, this year, magpapakasal tayo at yan ang promise ko sa'yo. Kasi hindi talaga namin nagawa kasi during that time, syempre, naging busy kami, naging naging dreamer kami eh. Puro lang kami pangarap eh, na gawin namin yung mga gusto namin sa buhay. But at the end of the day, syempre, mahal mo yung tao at kailangan magpakasal. So, yan ang promise ko sa kanya na gagawin ko this year. And at the same time, kailangan namin ayusin ang aming mga finances dahil sa IVF adventure namin ay grow ang aming mga expenses at ayusin palalo ang aming negosyo. Ito ang isa sinasabi ko sa inyo na
napakahiwagang gumalaw ni Lord, no? Pinanganak yung mga babies namin April 2. Na-acquire ko yung farm ko April 2. Wow. Ay, so may farm ka na rin, Papa Dudut? Yes. Anong balak mo dun sa farm? Yung farm ko sa Ginyangan, Quezon ay gusto kong pagyamanin. Kalapit siya ng sabungan eh. Talagang medyo strategic akong bumili. Ano? So may sabungan dyan. So malapad yung frontage niya. Dito sa kalapit ng sabungan, maglalagay ako ng semi-commercial na building na may mga feeds ng manok. May kainan. Tapos may yung mga harap lang, ano, may mga villas. Yan, may mga swimming pool. So yung property ko na yun, napakaswerte kasi April 2 pinanganak yung mga babies ko. April 2 rin siya binigay sa akin nung napagbilhan ko ng property. Tumawag na lang sa akin yung parents ko, anak, yung farm mo, ano na, kausap mo na yung may-ari, tinurn over na. Sabi ko, May, yung apo mo, nilalabas na rin po. Ano sabi ni Mami? Siyempre, gulat na gulat siya ka-birthday nung farm namin, yung mga baby. So, sobrang blessed talaga ako sa pagdating ng mga babies. Kasi alam ko, you're asking, di ba, kung ano pa yung mga plano namin. Siguro, yun nga, pagyamanin yung aming mga negosyo na nag-i-exist. Sa katunayan, habang nag-uusap tayo ngayon, ginagawa namin yung pang-apat na branch ng Papa Dudut Lechon Manok. Kahit na marami kami mga gastusin, pinagkakatiwalaan naman tayo ng mga suppliers. Kasi yung mga signage namin, mga 1 month to pay, 2 months to pay, yung mga ibang mga equipments, dahil naging matagal na kami mga kliyente nila. So kahit marami akong expenses as of the moment, naitatawid naman namin yung mga bagong negosyo namin. Bakit niyo naisipan yung, sabi, kasi kinina ko neto mo yung salon kasi si Jem mahilig magpaganda. Yung spa kasi mahilig ka magpamassage. Yung lechon manok. Yung lechon manok business kasi, pangarap ko kasi na nakikita ko yung brand ko kahit saang lugar eh. Yung Papa Dudut as a radio name, gusto kong makita kahit saang sulok ng mga barangay sa Metro Manila. Though ako naman napapakinggan na ako sa radyo, pero iba pa rin yung feel. May something pag nagda-drive ka, nakita mo yung logo ng Papa Dudut Lechon Manok. And also, eto talaga, medyo showbiz answer to. The reason why is gusto kong bigyan ng quality product ang mga Pilipino na alam mong malinis ginawa. Kasi hindi ko naman nilalahat pero nangyari yung eagerness na magkaroon ng Papa Dudut Lechon Manok kasi nakakita ko ng delivery ng isang kumpanya na hindi natin papangalanan na medyo hindi ko nagustuhan yung paglalagay, wala sa crate, nasa sahig ng truck, yung mga manok. So sabi ko, tatalunin ko tong brand na to. Kailangan matalo ko to. Bakit? Para sigurado ako na malinis yung produkto na kakainin ng mga kliyente ko. So nag-hire ako ng chef consultant. Kasi hindi naman ako cook hindi naman ako magaling magluto-luto. So aminado ako dyan, nag-invest ako sa isang chef, si Chef Anthony Ang. So magmula sa commissary, hanggang sa marinate, hanggang sa pagde-deliver, tamang food handling. Alam mo, very specific ako with that So yun yung parang naging obligation ko din na ibigay ko sa Pilipino yung tamang lasa. Kaya yung tagline namin, iba ang lasa, iba ang sarap So, malinis, masarap, affordable. Yun lang, sana ma-discover ng mga nanonood ngayon, makita nila yung Papa Dudut Lechon Manok para dumami yung branches at yung goal ko na ma-penetrate yung market para hindi na nasa sahig ng truck yung mga kinakain yung lechong manok. Oh, nako. Na-curious tuloy ako. Napaisip tuloy ako pag Mamaya nag-order na ng lang. lechon manok. So, ilang years na yung Papa Dudut's lechon manok? Ano lang siya, mag-iisang taon pa lang kami. Ay, wow. Tapos 4 na yung branch nyo? Yes, ginagawa na Bilis yung pang-apat din, na branch. Yes, medyo aggressive ako with business Hindi kasi ako klase ng tao na kapag may pera, ini-spend ko with leisure, with mga kung ano-anong mga abubot. More of, I'm spending my money sa mga pwedeng pagkakitaan uli. At saka, galing kasi ako sa hirap Miss Pia. When I say galing ako sa hirap kasi yung nanay ko is 20 years old nung namatay yung tatay ko sa aksidente So 1 year old lang ako nung panahong yun. And yung kapatid ko naman na ngayon ay pharmacist and nurse na, siya ay 3 months. So isang single mother ang nanay mo, 2 kayong naiwan. So anong buhay meron kayo? Mahirap, di ba? Pero yung sipag ng nanay ko nakita ko yung eagerness niya na kahit wala siyang makain, ibinibigay niya sa amin. Ang nag-develop sa isipan ko ng mga panahong yun, sabi ko gusto ko umasenso ako Gusto ko may mangyari sa buhay ko kasi gusto kong ibigay yung mga ibinigay ng nanay ko sa akin ng mas higit pa
para sa kanya. So kaya nga yung farm ko sa probinsya, ang pangalan, Elizabeth Farm. Pangalan ng nanay ko yun. Oh, Sa kanya yun. napaka-sweet naman. Sa inyo ba nakatira ang inyong nanay? Si mother ay may sariling bahay kasama ng aking stepdad na very supportive din. Isa rin siya sa mga nag-push sa akin na mag-invest. Sa katunayan, nakabili na ako ng iba pang property prior to that farm sa probinsya namin. Sabi niya, dapat magkaroon ka ng farm para yung mga manok ko may paglalagyan. Joke lang. May motive pala siya. Pero si daddy kasi talagang supportive din ako sa kanya. Sabi ko, sige, kung gusto mo yan, magbe-breed tayo ng mga manok for selling naman. Selling test. Yan. So, kayo ba, Papa Dudut, ay ikaw ay laking Quezon? Yes, I'm from Ginyangan, Quezon. 4th District ng Quezon yan. Mahirap talagang buhay namin at that time kasi sabi ko nga sa'yo, 10 years pa bago nag-asawa yung mother ko eh. So, alam mo yun yung kapag pupunta ka sa mga Boy Scout event na dapat tatay mo yung required na magsabit sa'yo ng medal, pero ang kasama mo, nanay mo, medyo nalulungkot ako eh. Kaya gusto ko maging tatay eh. Kaya kahit na medyo mahirap yung pagkakaroon ng baby sa kaso namin, talagang pinush ko na magkaroon kami ng baby at nagulat nga ako nang naging twins pa. Kasi yung pagkakaroon namin ng twins, though pinush siya ng mother ko, hindi talaga priority na magka-twins. Ang priority namin magka-baby lang. Kaya lang syempre, dumating na kami sa pang 7 and 8 embryo na eh. So sabi ng nanay ko, itry nyo kaya ng twins, try nyo kayang ilagay twins, 2 embryo. Hindi naman namin nakalain, nakakapit yung dalawa. So Ay, it's pareho. talagang double blessing yung Oo. pagkakaroon namin ng twins. Uy, pero nakakatuwa na yung desire mo to be a father ay talagang stems from childhood kasi di ba minsan di naman naiisip ng mga bata yun na paglaki ko gusto ko maging tatay ako. Usually iniisip ng mga bata paglaki ko gusto ko maging doktor, gusto ko maging piloto, ganyan. Pero ikaw bata pa lang nandun na yon yung desire to be a dad at Yes. ngayon nakikita namin yung pagbunga noon. Ikilabutan ako habang sinasabi mo yun, Miss Pia, kasi totoong yun yung naramdaman ko noon eh. Kasi sabi ko, wala akong tatay eh. Ano kaya yung pakiramdam pag may tatay ka, di ba? Ano kaya yung pakiramdam na ikaw yung magpapadama ng isang tatay sa isang bata? Kinikilabutan ako kasi doon talaga yung nararamdaman ko. Na-excite kami, Papa Dudut, para sa'yo kasi ito yung umpisa ng iyong journey, di ba? The fatherhood journey begins here. Kailangan ma-interview ka ulit namin ng after Yes. a few years. Yes, O kaya kung ano pag nangyari. 1-year-old na yung twins mo. Yes, kaya sobrang excited ako for them. Kung ano yung mga gagawin namin. Magbablog din kami. Sabi ko, mag-vlog tayo. Let's document everything. Yung mga mangyayari sa buhay natin. Oo. Papa Dudut, balikan ko lang yung sinabi mo na nung bata ka, so lumaki ka dun sa Ginyangan, Quezon. One way or another, na-feel mo yung absence ng iyong father and that translated into you wanting to become a father one day too. Pero syempre, pag bata ka, iniisip mo rin naman yung ibang mga bagay kung anong gusto mo paglaki. Ang pagiging DJ ba ang pangarap mo nung bata ka pa lang? Stay updated with Nelson Canlas, Nabasted ka na ba? No? Oh, ako with confidence ha. the online source for anything showbiz. Teka muna Ray ha, meron akong sorpresa sa iyo. Hello? Oh, ay! The latest celebrity news bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinimkim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung ang reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso ha. Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair, and be grateful. Updated with Nelson Canlas. Papa Dudut, balikan ko lang yung sinabi mo na nung bata ka, so lumaki ka dun sa Ginyangan, Quezon. One way or another, na-feel mo yung absence ng iyong father and that translated into you wanting to become a father one day too. Pero syempre, pag bata ka, iniisip mo rin naman yung ibang mga bagay kung anong gusto mo paglaki. Ang pagiging DJ ba ang pangarap mo nung bata ka pa lang? Kasi dahil mahirap kami, ang libangan lang namin is radio eh. So, ginagayo ko yung mga broadcasters, yung mga boses na napapakinggan ko sa radyo, no? So, siguro yun ang reason. Pangalawa, sabi ng nanay ko, nasa blood daw namin yun kasi ang relative ko si Neil Recafrente ng DZMM, si Cherry Mercado is my auntie. So, nasa dugo din namin yung pagiging broadcaster. I don't know, genetics, siguro. So, nagkaroon din kami ng chance ni Tita Cherry na mag-meet kasi yung kanyang father is my lolo. So, nakakatuwa. Sabi ko, nga, nakakakilabot. Siguro totoo nga yung itrans sa dugo ng tao kung ano talaga yung gusto mo. No? Pero,
Basically, ang influence ko talaga radyo kasi sa probinsya, medyo malabo ang dating ng TV. mga programa. Pero ngayon, pagkalinaw-linaw na, no? So, wala kaming ibang libangan kundi talaga radyo at the time. Ano mga pinapakinggan mo noon? FM talaga ako yung mga playing songs and saying hi, hello. At saka yung nakasakay ka sa bus, makikita mo yung mga billboard. Nilalagyan mo ng boses yung mga billboard Ay, wow, talaga. Hindi Oo, yung ko din binabasa mo ginawa yun yung- ng bata ko. Ganun ako ka-weird nun, Talagang binabasa ko yung mga nasa billboard. At eto pa, nung nagkaroon kami ng telepono, first time na nagka-telepono kami sa bayan namin, lahat ng mga nasa phone book, tinatawagan ko at pinapabati ko sa radio. Kunyari, DJ ako. Hey, my name is DJ blah blah blah. Meron ka bang babatiin? Swerte mo, tinawagan kita para bumati. Yun. Ang mga kalokohan ko nung bata pa ako. So, sabi ng nanay ko, nakitaan na raw niya ako ng potential na siguro anak yan ang magiging trabaho mo, pero ayaw niya Ay, bakit? Ang gusto niya, ang katwiran niya, isang gastos lang anak, mag-abogado ka na lang, gagapangin ko na. Talagang tatrabuhin ko na, mag-abogado ka. Kasi yung lolo ko, si Father ni Cherry Mercado is abogado. So pinupush ako ng nanay ko, yung lolo mo, abogado yun, no? Sa side kasi ng father ko, medyo wealthy sila, no? Sa side ako ng nanay lumaki, di ba? Sabi ko, hindi ako pag-abogado Or Oo. broadcast talaga ako, kaya ako nag-masscom. Pangalawa, mahina ako sa mathematics So, doon ako dinala. Appear. So, doon ako dinala ng tadhana and sinuwerte naman ako. Nag-start ako sa RGMA Lucena. So doon ka pala nag-umpisa. Akala ko dito na agad sa Manila. No. Okay. In Lucena. Magi-18 years old ako noon. Nag-17, nag-student DJ na ako noon. 18 years old, na-absorb na ako ng RGMA Lucena. During that time, pinagsasabay ko ang pag-aaral ko sa college at pagbo-broadcast. Sabi nga nung kaklase ko sa akin, ginawa mo sideline yung pag-aaral. Kasi lagi na, na ako noon medyo talagang nabaliw na ako sa radio noon Pakiramdam ko, radio is prestige, radio is something na kakaiba. So ang pakiramdam ko, masscom kami, ako, ginagawa ko na yung supposed to be ginagawa ng masscom, which is radio, no? Pero sinuwerte ako na si Sir Glenn, siguro nakikinig siya sa somewhere in Lucena, nagbibisita sa mga estasyon niya. Sabi niya, anong okay itong batang to? Dinala kami sa Manila. Kami yung first batch ng bagong DJs nung nag-reformat ang Barangay LS. So from English format to Tagalog format. Parang kahapon lang, I still remember, na pinakilala sa amin yung mga papalitang batch. Medyo kinakabahan ako at that time kasi syempre bata pa ako. Idol ko yung mga yon, yung mga nag-i-English sa radyo. Pero kailangan, dumating na sa point na kailangan na magtagalog ng barangay ng dati campus radio, naging Barangay LS. So, in-embrace ko na lang yung opportunity. Ang first salary ko noon ay 20,000 pesos. Nung na-realize ko na 10 piso ang rice, sa Manila, parang maliit pala nung panahong yon. So, akala ko, with the 20,000 pesos, lahat ng pangarap ko matutupad na. Pero Kulang pa pala. kulang pa pala. Hindi ko pa mamatalahan yung nanay ko. Ang dami kong pilangako Sinisingil na nga ako Pero ang ginawa ko lang naman, narinig ko si Sir Mike, lagi niya sinasabi, i-enjoy nyo lang ang radyo, galingan ninyo kasi pag sumikat kayo, lahat didikit sa inyo, di ba? Lahat ng biyaya, lahat ng opportunity, didikit sa inyo, basta galingan nyo sa craft ninyo. Tumatak din sa isipan ko na kapag may ginagawa ka, dapat lahat ng gawin mo number 1 ka. Tama, naalala ko sinabi ngayon ni Sir Mike. Sabi niya, huwag niyo iisipin, pag pumasok kayo sa trabaho ito, huwag niyo agad Pera. iisipin, kung magkano kikitain niyo. Kailangan mahal mo yung trabaho mo, dadating na lang yon. So nabago yung pananaw ko. So yun ang sinunod kong legacy na narinig ko mula sa kanya. So ginalingan ko lang ng ginalingan hanggang sa, sabi ko nga, DJ na ako kapag ang programa ko is nag-number 1. So yung Barangay Love Stories is number 1 radio show in Barangay LS. Oo nga, alam Hindi mo pala- namin yan. Hindi mo pala number 1 ang kailangan. Kailangan magkaroon ka ng awards. Ay, ayan, nasa likod mo. Ayan. So, nung nagkaroon ako ng mga awards, doon ko na tinawagan yung nanay ko at sinabi kong, Mami, kahit mahirap kami, tawag ko sa nanay ko, Mami. Mami, DJ na ako. Bakit anak? Matagal ka ng DJ. Hindi, kasi may award ako. Yun. Doon ko nasabi na DJ na ako nung may awards na ako natatanggap. Uy, nakakatuwa naman ng storyang to, Papa Dudut, nakaka-inspire. So, ilang years ka na sa Barangay LS? I started, siguro mga 16 years ako sa radio, in GMA in Manila. I started 2008, kung tama yung mathematics. 2008. So, pero natapos mo pa, Papa Dudut, ang masscom sa Lucena? Yes, oo. Ang bait ni Sir Glenn, pinatapos niya akong graduate.
Yes. So after graduation, sabi niya, lipat ka na rito. Yan. And the rest is history. Nung nasa RGMA ka, papadudot na ang pangalan mo doon? Hindi ka maniniwala. Ang pangalan ko mas gwapo. Ano? Papa Piolo. Ay, wow! Di naman nalalayo. Kaya lang nahiya ako sabihin yung Papa Piolo kasi baka ang laki ng expectation, di ba? Pag nasa radyo ka, ako si Papa Piolo, pero pag nakita ka, ha? Nasaan na yung Piolo? Di naman nalalayo. Ay, di ba? Thank you. Malabong mata mo. So, pagdating ng Manila, naging Papa Dudut. Dudut kasi is a common name, madaling tandaan, Dudut. Pag mag-dial ka, Dudut. O, di ba? Oo nga. Tatawagan ka, Dudut. So, Papa Dudut. Yun lang. So, Yun ang ikaw reason. nakaisip nun? Hindi. Kami nagtatawan Okay. sa isang hotel noon habang nagbe-brainstorming kami for the new format of Barangay LS. Sabi nung boss ko si Sir Glenn, Dudut is a common name. I think lumabas din siya sa bibig ko. So sabi niya, okay na yan Dudut. I use the name Dudut. Pero ang pangalan ko, Renz Mark Jairus L. Ricafrente. Ang layo, di ba? Ang haba ng pangalan mo, Papa Yung Dudut. mga anak ko ang iksi ng pangalan eh. Rain Gian, Renz Gian, Kaya pala may Renz. Okay, ulit, Papa Dudut. Renz, Mark. Jairus L. Jairus. Ricafrente. Wow. Ano Diba? tawag sa'yo nung bata ka? Renz. Jairus. Jairus. Oo. Mas mahaba pangalan mo sa... Ngayon lang ako nakakilala ng lalaki mas mahaba pa pangalan sa pangalan ko. Correct, di ba? Renz Mark Jairus L. Ricafrente. Oo. Sobrang El haba. Ricafrente. Kaya gumanda akong magsulat eh. Naging lagi akong sekretary. Lagi akong pinipili ng... Kasi lahat ng letra na nakuha ko eh. Oo nga, ano? Kaya pag Kompleto. nagsusulat ako, ang ganda kong magsulat. Di ba Neto ang lang hirap ang mag-fill up kasumang- ng form? Sobra. Kaya sabi ko sa nanay ko, May, bakit mo naman binigay sa akin yung bagong pangalan? Kasi lagi po ako nalilate magpasa. Nagsusulat pa lang ako ng pangalan, yung mga klase ko nakasagot na. So, ang ginagawa ng mother ko, sa bahay niya ako pinagsusulat ng pangalan. Renz Mark Jairus Ricafrente. Pag sinabi ng teacher ko, okay, quiz number 1, question. Sagot na lang ako. Lagyan mo na lang Ricafrente. Sana walang ibang Ricafrente, no? Wala naman. Pero yung mga klase ko, lagi ako natatandaan. Kasi pinanganak ako February 25, 1986. EDSA Revolution yun eh. So, kapag EDSA, walang pasok. Wow. Alam mo ng mga kaklase ko na birthday ko. Walang pasok, birthday ni Jairus. Hindi ka pinangalan sa EDSA, no? hindi naman naisip ng nanay ko. Pero ang kinikwento lang niya during that time, kasi yung tatay ko is INP siya noon eh, police. Nung panahong yun eh, yung aking biological father. Ang sinasabi lang ng nanay ko, yung tatay ko daw balik-balik sa police station. O kasi nga, ang dami nangyayari. Oo, kailangan syempre ang mga taga-probinsya alerto din kung anong iuutos sa taas, di ba? So, yun ang aking unforgettable experience daw nung pinapakanak ako. Yung tatay ko laging wala. Hindi ko naman nakalain na mawawala din siya ng mas maaga. Oo nga. Because of an accident dahil nalunod siya eh. Oh. Parang na-invite siya ng ninong sa kasal, sumama sila sa bangka and nagkaroon ng bagyong sisang. And isa siya sa mga hindi pinalad. Pero sinuwerte rin kami kasi nakita naman yung katawan niya. Yun ang sinasabi ng nanay ko dati na siguro hindi ako matatahimik, baka hindi ako mag-asawa kung hindi namin nakita yung bangkay ng tatay mo. Oh. So yun yung closure na hiningi ng nanay ko na makita yung kanyang body. So salamat kay Lord na napagbigyan naman kami na mahanap yung katawan niya. Kasi dapat tapos na yung paghahanap eh. Tanghalin tapat, tapos na, pagod na yung mga tao naghahanap. And somewhere, bigla na lang may kamay na tumaas. Oh. At nakita yung katawan niya sa tubig. Pang barangay love stories din, di ba? Pang Oo magpakailan. nga, Papa Dudut. Totoo. Hindi lang pang barangay love stories, pang magpakailan, pwedeng pang pelikula, stand alone. Correct. Oo. Kaya siguro iba yung pananaw ko din sa buhay, no? Sa mga nababasa kong mga love stories. Minsan, may mga nagpipiyam sa akin, gusto sumuko sa buhay. Minsan, kinikwento ko na lang yung buhay ko sa kanila. Kung alam nyo lang, ito pinagdaanan ko. At the age of 1 year old, wala na akong tatay. Di ba? Ang lagi sinasabi ng nanay ko, wala na kayong tatay, aapihin kayo pag hindi kayo nag-aral. So, hindi ko alam kung traumatic yun, sinasabi ng nanay ko. Pero it pushed me, no, na mag-aaral ng mabuti. Kasi yung sinasabi niya, wala na kayong tatay. Pag nagpabaya kayo sa pag-aaral, wala na kayong mararating, aapihin kayo ng ibang tao. Na-motivate ako dun sa sinasabi ng nanay ko eh. Kaya yung nanay ko, mahal na mahal ko eh. Actually, kita nga Papa Dudut, pag nagkwento ka tungkol sa mama mo, lumalabas yung kung gaano mo siya kamahal. Nasa sense mo naman yun, di ba, pag nagkukwento ang isang tao. Oo, at saka pag sa kanya, very generous ako talaga. Oo. At saka nagkapasalamat ako kay Jem na very understanding siya. Kasi hindi ako madamot sa nanay ko eh. Basta may nilambing yung nanay ko, basta kaya ko ibibigay ko.
swerte ako kay Jem na gano'n yung partner ko. Kumbaga swak na swak talaga yung partnership ninyo, di ba? Yes. So, Papa Dudut, humuhugot ka talaga sa mga life lessons mo kapag nagbibigay ka ng advice sa show. Yes. Sobra. Ang daming hugot. Talagang magmula sa experience sa walang tatay, experience ng mahirap, alam mo yun, napagtatahi-tahi ko, experience ng dreamer, kasi voice over ko yung mga billboard. Oo nga, nakakatuwa yun. Alam mo, usually ang mga, alam ko kumare yung mga nagbabasa ng balita, tapos yun yung i-voice over mo, yung nababasa mo sa Yan. dyaryo, ganyan. Yan, ginawa ko din yan nung high school ako. Kaya nga sabi nung, kasi nag-aral ako sa malayo nag-high school ako sa ibang bayan. Kasi nag-entrance exam ako sa PUP, Laboratory High School sa Lopez, Quezon. So mga tatlong bayan ang layo sa amin noon, sa Kinyangan to Lopez. So nahiwalay ako na maaga sa nanay ko. So radyo na naman ng libangan. Sinasabi ng mga ka-boardmate ko na college students, ano ba naman yan, magpatulog ka na, nagsasalita ka mag-isa. So naririnig din nila. May iba palang Oo. nakakarinig. Oo, may mga panahon. Kaya nga binibiro ako ng mga naging ka-boardmate ko noon. Alam mo, grabe talaga, napakagaling. Ang tingin ko lang sa'yo dati, mukha kang baliw eh. Kasi nagsasalita kang mag-isa eh. Kung ano yung naririnig ko sa radyo, this program is brought to you by, this song is brought to you by, binibigyan ko lang kung ano yung napapakinggan ko sa monitor. So sabi ng mga ka-boardmate ko, ano ba yan? Parang kang baliw. Then years after, nalaman na lang nila, napanood nila ako sa GMA, tumanggap ako ng award, or ako si Papa Dudut sa isang commercial. Talagang kinikilabutan daw sila. Kailan mo na-realize, Papa Dudut, na pang-radyo yung boses mo? Siguro high school. First year high school. Kasi nagilibangan ko yung, yung radio talaga. So wala naman kami ibang pwedeng pagkalibangan sa boarding house kundi radio. So minsan narinig ko yung mga anchor sa probinsya. Parang sabi ko, parang mali yung pronunciation. Parang, dapat ako yung naandun eh. Hindi ikaw eh. Kailangan talaga ng confidence. Oo, parang, siya nga, mali yung pronunciation niya. Ako din, kaya ko yan. Mas tama yung diction ko, di ba? So, yun yung nag-push din sa akin na gusto kong maupo dun sa posisyon niya. And hindi ko naman nakalain na ang radyo pala is para ka naglalaro. So, na-enjoy ko siya sa awa ng Diyos. Ang tagal ko na rin sa radio. Sa first batch, 3 lang kami natitira eh. O sinong kabatch mo ba, Papa Dudut? Si Mama Bell, si Papa Jepoy, few years after, saka siya sumunod eh. So kami 3 na lang. Papa Dudut, Mama Bell, Papa Jepoy. Yung iba, nag-abroad na. Si Papa Da, nag-abroad na. Yung iba, nasa Amerika na. Kami na lang yung mga natitirang gwapo dito. Ang boses. Uy, may question ako, Papa Dudut. Kasi, di ba nung time naman natin, hindi pa uso yung cellphone na pwede kang mag-record, di ba? Hindi ganun kadali yun eh. So, paano mo napapakinggan yung sarili mo nun, di ba? Cassette tape. Meron ka? Meron ako sa Yung radyo. ganon? Umiilaw Yung malaki radyo. or yung maliit? Maliit lang, ganito lang siya Okay. kaliit. Pakawakan mo. Umiilaw pa yung mga speakers niya. Yung alam mo yung mga nakita mo sa Divisoria, na mga may umiilaw. Yun ang radyo na binigay ng nanay ko sa akin. Kasi alam niya na maiinip ako eh. Iiyak ako. Kasi first day ko na nahiwalay ako sa kanya, nag-Lopez Quezon na ako. Tumawag ako sa landline yata. Nakitawag ako sa landline. Umiiyak ako. Uwi na ako. Oh! Mami, uwi na ako. Kahit mahirap kami, mami, uwi na ako. Hindi, bilang kita ng radyo, anak, kailangan mong mag-aral. O yun. So yun ang niya, parang kumbaga para hindi ka Mainip. malungkot masyado. Yes. Kaya lang ang napapakinggan ko naman yan sina Dr. Love, yung mga Dr. Love radio show with Jun Banaag, Ay, oo nga yung mga naman. dati pang mga announcers, sina Sir Mike, yung mga announcers sa radio na ang gaganda ng boses. Ayan. Wow. So FM talaga ang kinalakihan mo. Pero gusto ko ding mag-news. Kasi nagbabas din ako ng mga balita eh. Kaya lang, pag nagmo-modulate, napapagod ako. Hinihika pala ako. Kaya lang, habang tumatagal naman, ang balita, hindi na kailangan ng modulated eh. Oo. So, Medyo sabi ko, nag-iba na rin eh, no? Nag-iba na, kailangan very human na, very natural na eh, no? So sabi ko, baka may chance pa akong mag-news kasi kaya ko na yung natural ng pagbabasa. Kaya lang, habang tumatagal, nagkaroon ako ng parang obligations with the audience, with the listeners eh. Kasi, I remember, isang beses na umabsent ako, may ibang DJ na umupo for the show, for Barangay Love Stories. Naka-receive kami ng sangkaterbang reklamo na bakit nasan si Papa Dudut, nawawala si Papa Dudut. And that is the reason why, until today, hindi ho kami nagpapaupo ng ibang DJ. Wow. Doon sa programang Barangay Love Stories. Kung wala ako, it's either replay or recorded siya.
Ang hirap naman nun, ang tindi ng presyo nun, hindi ka makapagbakasyon. Yes. Lahat naman na tao kailangan rin mag-absent Bakasyon. na paminsan. Pero ano naman, dito may setup naman ako sa bahay. Sa awa ng Diyos, naka-avail tayo ng mga setup. So, kaya na natin gawin sa bahay yung programa, no? So, sa katunayan, magli-leave din ako ng 7 days kasi iuwi ko na yung mga bagets ko, yung mga Oo, babies ko. paternity leave, di ba? Lahat yun naka-record na. Wow! Buti Kaya- na lang din, ano? Yes, buti na lang. Kung nagkataong wala pang recording, maraming magagalit sa istasyon namin. Kasi na-experience namin eh. Yung mga Oo. fans talaga nagagalit sila. Ayaw namin ang iba. Gusto namin si Papa Dudut. Pero syempre nakakatuwa rin kasi talagang ikaw yung hinahanap nila. Yun ang nagugustuhan ko sa audience, sa mga fans ng Filipino audience. Talagang ano sila eh, very supportive sila eh. Kung sino yung nakasanayan nila, gusto nila, yun ang kasama nila palagi. No? So, at saka also nagpapasalamat ako na ang Barangay Love Stories naman eh, hindi nag-require ng pagiging bagets. The more I age, may mga uba na, the more I age, the more nagiging accurate. You know, nagiging mas kapanipaniwala pa nagbibigay ka ng love advice. Kaya siguro ang bait ni Lord sa akin na binigay niya yung Barangay Love Stories. Samantalang dati ino-offer sa akin yan ng boss ko ni Sir Glenn, ayoko eh. Sir, ayoko niyan kasi pang pop music station ako. Yeah. Gusto ko yung iba yung pop music station. Oo, ako po si Papa Dudut sa Barangay Eres playing this song. Gusto ko ganun ako, sir. Hindi, ang Barangay Love Stories ka. Oh. Only to find out, Miss Pia, na pang 3 choice pala ako. Diba? Pa-hard to get pa ako. Di bale, the rest naman is history, di ba? Yes. Sabi nga nung kaibigan ko na kasama lagi ni Bossing, alam mo ba, pangatlo ka lang. Ang yabang-yabang mo pa nun. Anong sagot mo sa amin? Ayaw mo? Pangatlo ka lang, no? Pasalamat ka na lang kasi, well, yun nga, siguro talagang destiny. Kasi kinagat yung karakter na papadudod sa radio eh. So, sino nagbansag sa'yo Mr. Love Stories? Because of the show, because of the way, yun nga, nagna-narrate ako. So, love stories yung binabasa ko. Kaya naging Mr. Barangay Love Stories. Okay. Actually, marami pong pwedeng ibansag sa akin. Pero yun talaga yung naging trademark, Mr. Barangay Love Stories. Nangyari ba sa'yo ever, Papa Dudut, na may dumating na love story, tas yung mga tanong or yung advice na hiningi, di mo alam kung ano yung ibibigay mong advice? Or naubusan ka na ba ng advice? Actually, iba ang style ko with giving advice. Ang style ko, hindi ako nagsasabi na ito yung gagawin mo. Alam mo kung bakit, Miss Pia? Kasi pag nagkamali ako, babalikan ako eh. So, ang pagbibigay ko ng advice, pinaparealize ko sa listener kung ano yung mga consequences ng possible na mga choices na pwede niyang pagpilian. Ito ba, pag ginawa mo, magiging masaya ka ba? Ito ba, pag pinili mo, sa tingin mo, kaya ng konsensya mo? At the end of the conversation, ang like ko sinasabi, ikaw mamili kung ano sa tingin mo ang tama na sinasabi ng puso mo. Sa lahat ng mga broadcasters na nasa FM at ang format po ninyo is giving love advice, hindi tayo para maging marunong na magsabi sa isang tao na ito ang tamang gawin eh. Si Lord lang ang makakapagsabi ng tamang desisyon sa buhay ng isang tao. Hindi isang papadudot. Ang dapat mong sabihin sa radio is bigyan mo ng options. Pagpipilian, A, B, C, D, E, F, G, buhay mo yan eh. At the end of the day, ikaw ang magde-decide sa buhay mo. Pero ito yung mga complications kapag ito ang pinili mo. Di ba? Yan ang sekreto ng Barangay Love Stories. Kaya kami ang longest running FM radio drama in Metro Manila. Galing ano. Pero meron ka bang, kumbaga pinaka hindi makalimutang love story na yung talagang hirap na hirap kang sagutin? Love story or ng bigyan nanay ko advice? at tatay ko. Na ako ang nagsulat. Umiiyak ako habang nire-record ko siya. Nirecord ko lang siya kasi hindi ko kayang gawin ng live. Nagtry akong basahin siya. Sabi ko, ila-live ko to. Wala, iyak ako ng iyak. Napakinggan ba ng mama mo? Napakinggan niya. Nagalit niya sa akin kasi umiyak din ako. Iyak eh. Kasi ang father ko namatay 27 years old eh. Kapag 27 years old ka, ano ang mindset ng isang 27 years old? Nagsisimula ka palang mangarap. Ang tatay ko napaka futuristic eh. Sa katunayan, nakapagpagawa siya ng bahay, nakabili ng karaoke, nakabili ng TV. Kami ang kauna-unahang may TV sa amin nung panahon yun. Ang ganda sana ng buhay ko kung hindi siya namatay. 'Di ba? Kasi lahat ng wala pa sa probinsya, meron na kami. Na-avail niya lahat yon sa pagtatrabaho niya as a police officer. Namatay lang siya. Kaya lahat ng pangarap niya para sa amin nawala. So, kunento ko yon na ito yung pangarap niya para sa amin, hindi nagkatotoo kasi nga namatay siya. Papa Dudut, kaya ka naman pala napagalitan ng nanay mo. At Correct. naiyak siya. Grabe. Kasi Hindi pa ito na-recall yung pa buong niya. kwento, ha? Oo.
Na-recall pa niya lahat ng mga yung mga pinagdaanan niya. Sipin mo, ganito kaliit. Ang liit-liit. 3 months yung kapatid ko si Renz Marion. Ako si Renz Mark Jairo, si Renz Marion, gato lang kaliit. Diba? Nasa kaharap ng kabaong, umiiyak yung nanay ko. Kasi sabi nga ng nanay ko, alam mo anak, sinabi ko sa tatay mo, ang purpose ba ng buhay ko is daling ko lang yung mga anak mo at ilabas ko sa mundo. Ay, Diba? Then after nun, magpapaalam ka na. oo nga. Syempre, bata rin ng nanay mo. Mas bata pa nga yung nanay mo noong Yes. time na yun. 20 years old. Bata pa siya nun. So, grabe talaga ang mga pinagdaanan namin. Papa Dudut, pag ikaw ang nangailangan ng advice, kanino ka tumatakbo? Hindi ako, well, majority ng mga problema ko, sa nanay ko lang talaga sinishare. Yun ang totoo niyan. Hindi ko naman sasabihin na mama's boy ako, but more of, I respect my mother. Iba yung pagtingin ko, idolize ko sa kanya, sa desisyon niya sa buhay. Ang nanay ko ay napakagaling. Bakit? Kasi 10 years after mamatay yung daddy ko at saka siya nag-asawa, di ba? Lahat kaming 4 na magkakapatid. Lahat kami graduate. Napa-college niya kaming lahat. Even my stepfather, sinasabi ng tatay ko yan, ng stepfather ko, na napag-graduate din siya ng nanay ko. Kasi nag-back to schooling siya eh. Nanay ko ang isa rin sa tumulong sa kanya. So, okay. ay idol namin yung nanay ko. Kasi 5 kaming napag-graduate niya. Wow! Grabe! Yun nga lang, sad to say, nalulungkot daw siya kasi high school lang ang tinapos niya. Pero iba yung talino ng nanay ko sa Oo. diskarte sa buhay. Ang galing naman ni Nanay Elizabeth, no? Yes, mami, magagalit yung pag nanay. Mami pala. Sorry, Mami. Ayaw niya, Nanay. Kailangan Mami. Oo. Si Mami Elizabeth. Yes. Galing naman. Nakakatuwa. Ngayon marasigan na siya kasi nag-asawa na siya. Kasi nag-asawa na. Elizabeth Marasigan ng Ginyangan, Quezon. Very popular sa amin yan kasi may farm na siya. Oo nga, may Elizabeth Farms na siya. Yes. Ay, so, ang twins mo, ang kanyang unang apo? And meron naman doon sa Meron na. kapatid, doon sa nurse Okay. mong kapatid. Nakakatawa, kumpleto kami. Ako is Mascom, naging broadcaster. Kapatid ko, nurse and pharmacist. And gusto niyang magdoktor kasi kaso na nakulangan ng budget si mother, nag-asawa na lang siya ng doktor. Ang usapan nila, siya naman ang magdodoktor pagkatapos ni misis niya. Then, yung kapatid kong isa is accountant, yung isa naman is engineer. Ay, wow! Kompleto. Kompleto. Oo nga, oo nga. Kaya lakas ng loob kong magnegosyo kasi may accountant na ako na kapatid eh. Oo Diba? nga, siya tutulong sa'yo. Yes. Nakakatuwa. Uy, Papa Dudut, thank you so much for sharing yung mga stories mo sa amin today. Hindi ko akalain na napaka-yaman ang kwento ng buhay ni Papa Dudut. Correct. Diba? Kasi ang naririnig Pwedeng namin na panlibro. usually, oo nga hindi lang isa, series. Series, correct. Magmula pagkabata hanggang sa pagtanda. Oo. Kasi ang naririnig namin mula sa usually kwento ng iba. Pero iba yung kwento mo, Papa Dudut. Yes. Sana mai-share ko yung kwento ko sa programa ko. Tsaka sana mabasa ko din yung kwento ng buhay mo. Chismoso. Pwede. Pwede naman, Papa. Sulat ba ako? Tawag ako? Para napaka old school kasi yung magsusulat na sulat kamay. Email na ngayon. We Ay, accept sorry. email only. Email na lang. Ayan. Yun lang. Okay. Miss Pia, thank you so much also Thank sa you. pagbibigay sa akin ng oras. Nakakatuwa kasi alam ko na marami mga fans ng Barangay LS ang gustong makita yung baby ko at pinakita nyo na sa screen kanina. So, congratulations. Nakita nyo na yung mga babies. Thank you so much, Papa Dudut. At nagtiwala ka sa amin. At dito mo pa ipinakita ang pictures ng iyong babies na napaka-cute. Grabe. Yes. And kay Jem, I love you, Napaka-cute. Jem. Kay Jem. Ay, nako, Jem. Sana makilala ko rin si Jem. Yes. Kamukha Oo. niya yung mga baby namin. Magaganda. Uy, pero teka, Papa Dudut, bago tayo tuluyang magpaalam, meron tayong surprise game din para sa'yo. Dahil syempre, ito ay ang podcast na puno ng sorpresa. Wala Wow. ng premyo. Pero maraming sorpresa. Okay, basahin natin. Ang title nito ay G or No G. Game or No Yan. Game. Okay. Kung ikaw ba ay G na gawin ito or mas gusto mo wag na lang. Kung papas ka lang. Para mainom Okay. pa. Kaya mo to, Papa Kaya ba? Dudut. Okay. G or no G ka ba pagdating sa mukbang challenge? Oo naman. G. Game G na ako game. dyan. Oh. Sino isasama mo pag nagmukbang ka? Yung buong pamilya ko para live. At kami busog. Nanay ko para busog. The best pa kasi mommy ang champion. Oo, correct. Okay. Pagdating sa TikTok entry,
Yung yung may sayaw na yung mga Oo. ganyan. Sa kapatid ko na lang, tapos sa likod ako. Okay. Back up ka, back up. Hindi ako marunong sumayaw eh. Ay, nako, Papa Dudut, pag malaki na yung mga anak mo, yung twins mo, I'm sure sila. Malamang. Oo. Malamang pwede mong sumayaw na iharap. rin ako. Wala ka ng choice. Yes. G or no G na maging active sa social media? Gina G, kailangan yan kasi hinahanap tayo ng mga listeners. Hindi lang boses ngayon eh. Dapat pag radyo nakikita ka na rin. Oo nga. Hindi na yun dati na parang, ano kayang itsura ni Kaya ganyan? nag-iba na rin yung standard of choosing DJs eh. Buti na lang naabutan ko yung ganito pa eh. Ay, nako, Papa Dudut, kung ngayon, pasok na pasok ka pa rin. Ang pinipili na ngayon mga galing sa TV, medyo nag-artista. Yun. Buti na lang nakapasok ako noong 2008 sa GMA. Konti lang pala lamang ko sa'yo, Papa Dudut. Halos Oo. magkasabay lang pala tayo. Okay, Yan. next. G or no G na pasukin ng politika? Nanay ko kasi gusto kong magpolitika eh. Pwede. Mahirap tanggihan Mahirap pag magsalita. nanay. Mahirap magsalita. The reason why, kasi alam ng nanay ko ang intention ng puso ko. Oo. Kasi kahit wala pa ako sa politika, I see to it na kaya kong ibigay yung left na kamay ko sa iba eh. Kaya akala At nila importante. sobrang yaman ko, hindi. Natatawid ko lang. Kasi yung, for example, yung papadudot lechon manok, na kung kailangang magpakain sa mga kailangan, nagbibigay tayo sa mga elders. Naging suki na yata ako ng GMA Kapuso Foundation. Kaya siguro nabibless din ako because of hindi ako takot mag-share. So ang sabi ng nanay ko, I know your intention, anak. Huwag mong saraduhan ng puso mo dito sa possibility of politics. Kaya lang sinasabi ko sa kanya, may hindi. Hindi po. As of now, hindi pa. Hindi pa ako ready. Pero para say never. Never say Kumbaga. never. Okay. Eto, G or no G na maging on-cam talent? Pwedeng yung sagot ko na rin kanina. Hindi na ako masyado more of yung maging visible, popular. Social media okay na ako dun. Pero on TV, Never ka pa bang papadudot cameo sa pelikula or nag-guesting? marami na because of work eh. Kailangan eh. Yung Oo. as papadudot ha? As papadudot. Lumalabas kasi ako noon dati sa show ng GMA, sa mga noontime show natin, sa Sunday Pinasaya, lahat-lahat ng mga shows natin. At saka yung business ko na feature din sa GMA Pera-Paraan. Pero hindi papadudot bilang artista. Hindi ka Meron pa na. umacting. Nag-voice over ako for One Happy Love Story ni Heart Evangelista at saka ni Dennis Trillo. Ako yung voice over. Tinawagan ako nung director at sinabi sa akin na, Papadudot, kailangan mong mag-cameo. Bakit? Lahat ng character ipapagawa ko sa'yo. Naging delivery man, naging MMDA, tao sa simbahan, naging mayor ng Zelda. Pina-acting nila ako. Tinanggap ko yung Wow. challenge na yon noong mga panahon yun. Kasi kailangan ko ng pera noon. Ang galing naman. Nagawa So ko na G yun. pala. Gina G. G. Oo. Gina G. Ito last, papadudot. Maging stage father. Yes, of course. Dahil na aming mga anak, kita mo naman, di ba? Gaganda. So, Oo. kung may pagkakataon na kumatok sa kanila at may gusto silang gawin sa buhay nila, so supportahan ko lang sila sa abot ng aking makakaya bilang isang ama, bilang isang papa. Ay. Indicated na ako sa pagkasabi ako si Papa Dudut kasi isa na akong papa. Oo nga. Meron Diba? ka ng dalawang napaka-cute Twins. na twins. Naku, Yes. Papa Dudut, congratulations ulit sa inyong dalawa ni Jem. Congratulations Thank you. on your blessings. At maraming salamat sa pag-share sa amin ng iyong story. Baka meron kang mensahe lang sa lahat ng ating mga listeners at yung mga taga-suporta at fans mo. At saan ka ba nila mahahanap on social media din? Yan, sa lahat ng mga kapuso natin, hanapin nyo lamang po ang Papa Dudut, P-A-P-A-D-U-D-U-T. Ang dami po kasi nagagalit minsan, di daw ako makita sa social media kasi po Dodot ang nilalagay nila, Dodot. D-U-D-U-T po ang spelling. At syempre, makinig lang po kayo, 12:00 ng tanghali, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Sa number 1 FM station in Mega Manila, Barangay LS 97.1 forever. Thank you so much, Papa Dudut. Thank you. Thank you so much! This surprise was planned by the team of Ronald Rapido and Orbi de los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.